Alam naman natin na ang sementeryo ay tahanan ng mga patay. Napakaswerte naman nila. Ang laki ng lugar nila dito sa lupa. May mga nakatanim na puno, mga ibong lumilipad. Napakatahimik at kitang-kita kung gaano kaganda ang langit. Meron naman palang ganitong lugar. Pero bakit may mga taong nakatira sa kariton, sa kalye, at sa gilid ng bangketa? Pinili ba talaga nila ito? O sadyang masigip ang mundo para sa mga taong tulad nila? Halina't samahan niyo kaming tunghayan kung ano ang nangyayari sa likod ng mga bakod at mga lapid ang nakabaon sa lupa. Inihahandog ng Kularag Productions ang dokumentaryong pinamagatang Patay, Buhay, Umalis Ka Na Dyan. Ito ang South Cemetery. Kung iisipin natin, puro patay lang na nakatira dito. Hindi mo aakalain meron ding mga buhay na naninirahan dito. Ito si Macy, 8 taon nang naninirahan dito. Anong ginagawa nila sa lugar ng mga patay? Paano kaya sila namumuhay dito? Ikinabubuhay namin dito, mag-alaga ng nicho, tapos maglinis ng mga madamo. Buhos ng nicho, tapos gumawa ng lapida. Pinakamataas siguro 300, 200, tapos 100, pinakamababa. Siya naman si Rocky. Walang kapuguran sa pag-aalaga sa mga patay. Biruin mo, kapakanan pa nila ang kanyang iniisip. Ako, caretaker. Ang alaga ko rito 10 months. O sa isang buwan, o sa isang taon, bawat isang ganitong nicho, kita ko ng 1, 2. 4 na ba sila nakadalaw, pagdalaw nila, babayaran lang. Kasi alam ko may address ng bahay nila. Pinupunta ko na lang. Si Ray, miyembro ng Pooper Boys. Halos dito na rin siya lumaki. Sa Pagdalero, Tigalibing, volunteers ng Pooper Boys. Ang Pooper, libreng palibing ni Atienza na gustong gawin na apartment ng Hepe ngayon. Bali, kung sa hukay lang kunyari, nagukay kami. Tapos nilibing namin, magbibigay lang yung pamilya kung magkano, 200, 300, tapos 14 kami paparte doon. Ano pa kaya ang iba pang nagaganap sa loob ng sementeryo na hindi naman natin nakikita? Ano kaya ang mga kakaibang eksenang meron dito? Sa mga kwento dito, marami mga karanasan dito sa sementeryo. May patayan, may aliwan. Masaya tumira sa sementeryo kaso pinapalis nga kami. Ito kagis na ito, may demolition. Kukunin yung mga gamit namin dyan kung ano mga bagay na nakikita. April, pa uglot-uglot lang siya na sinasabi nga na bawal na daw tumira dito. Hanggang nagtuloy-tuloy nga, tapos kada gabi, may mga pulis dito yung nuhuli lahat ng nakatira. Tila maraming mga pangyayari dito. Meron kaya mga pagbabago sa loob simula nung tumira sila dito? Ang dating sementeryo parang pre-country siya na kahit anong oras pwede kang pumasok, pwede kang mag-inuman sa tabi-tabi, dami-daming tao. Hindi kami nabulabog, ngayon kasi nabulabog na kami. Kasi nung gawa yung bagong Hepe dito. Happy lang namin yung mahigpit. Dati kasi hindi maigpit dito. Kaya pag wala kang ID, huhulihin ka na eh. Marami kang makikita nakatira. Tapos halos lahat ng tao nandito makikita nagkukwentuhan. Hindi kagaya ngayon. Gwardiya lang natitira. Umpisa kasi mabait yung Hepe dyan eh. Tungtungan ng March, April, yun, nagsimula na. Pinalalabas na lahat ng tao. Alas 6 kailangan lumabas ka na. Hindi nila makikita yung mukha mo. Pag nakita pa yung mukha mo, hulihin ka nila kahit wala kang ginagawang masama. Carto, meron na. Lalabas kami ng 6 PM. Tapos papasok din kami ng alas 6 ng umaga. Hindi kaya dati talagang dito kami nakatira. Kung ganito na ang pangyayari, mahigpit nang ipinutupad ang mga patakaran dito. Ano naman ngayon kung malalabag mo ang mga ito? Kukulong ka, yung pala, hingaan ka lang ng pera. 2006 nahuli ako eh. Biglaan namang zona yun. Kung hindi ka makukulong, peperahan ka lang naman nila. Puro na lang pera, pera, pera. Natanong rin namin ang mga proyektong ipinatutupad ng Hepe ng sementeryo. Ito na nga ang sinasabi nilang apartment. Proyekto siya katulad nito. Pauper yan para sa mga mahihirap na mga tao na walang pambayad sa lupa. Gagawin na yung apartment. Magkakaroon siya ng malaking pera dito, talagang minamadali niya. Kasi kung pagka-alam namin lahat dito, gusto nang solohin ng Hepe lahat ng trabaho dito. Kunyari gusto niya makabenta ng lupa. Kung nakabenta siya ng lupa, malaki kasi kanila eh. Ibig sabihin, kung lahat daw makukuha nila, mas malaki peperahin nila. Ayan, alas 6 na. Ibig sabihin ay kailangan nang lumabas ang lahat dito sa sementeryo. Bawal na kasi ang tumira dito.
Kaya halos lahat ay makikita niyong pakalat-kalat dyan sa labas ng sementeryo at doon sila magpapalipas ng gabi. Ang iba naman ay lumilipat sa kabilang sementeryo at doon sila naninirahan. Para sa mga taong hindi naiintindihan ang kanilang kalagayan, ito ang kanilang mensahe. Ang masasabi ko lang, pare-perlas lang po tayong tao. Pare-perlas lang tayo kumakain ng kanin. Mahirap lang kami. Wala kayong matuloyin. Wala kayong sariling permanenteng bahay. Kaya kami nandito. Sila lang yung naging ganyan. Ito yung nabalasubas nila kami. Nagbago na sila. Lumaban sila ng parehas. Akala nyo kasi nakatira kami ng simenteryo. Lumalabas kami kapag gabi. Batang simenteryo lang kami. Pero nag-aaral. Yeah! Boom, 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 boom. Now tell me what you gonna do when it ain't nowhere to run. When judgment comes for you. When judgment comes for you. Tell me what you gonna do when it ain't nowhere to hide. When judgment comes for you.